Iyan, huwag kang malikot. Stay still ka lang. Dapat walang any movement para hindi tayo makita at mapansin ng T-Rex. Alam ko, Alan, hirap na nga ako sa sitwasyon to eh. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Pigilan mo yan. Iyan, hindi ko na ito mapigilan. Masakit talaga yung tiyan ko. Ito nga ang toy na re-review natin for today. This is the Hammond Collection Dr. Ian Malcolm. Now, before we start, special shout out muna sa Zai Tochi Toy Store na kung saan nakuha natin itong Dr. Ian Malcolm figure natin na ito. Now, pag binili natin siya ganito klaseng packaging, meron siya sa harap and sa likod and sa gilid and sa kabilang gilid and sa ibabaw and sa ilalim. Now, pag na-unbox natin siya, first is meron muna tayo dito kanyang accessories, which is yung kanyang flare. Yan, nakita naman yung flare niya dyan. Ang maganda dito is itong smoke effect niya dito. May pagka-translucent na yung plastic niya. Compared dito sa parang pinaka-flare niya, which is isang buong red lang naman siya. Pero mas solid na yung color nito. Next accessories meron tayo is mga kamay na walang katawan. Then these are alternate hands lang or arms mismo ni Dr. Ian Malcolm. So check natin yung difference ng dalawang arms na to. Left and right niya na. Although sa pinaka plastic niya parang may mga sobra-sobrang plastic lang. So yung kabila nandun pa yung kanyang watch. You can see here naka-fold up lang yung. Moving right along sa ating main figure, nandito na si Dr. Ian Malcolm. Check muna natin yung kanyang details. Nandiyan pa yung kanyang shades. Yung shades niya parang gray no? Yung gray yung pinakasalamin Hindi siya mukhang black tulad dito sa box Sa camera natin, nagre-register parang medyo grayish ng konti. Ito pa yung details niya. Maayos naman yung details niya. Yung mukhang bulky lang yung sa katawan. So, syempre, first question natin dyan, natatanggal ba yung kanyang? Oh, natatanggal! Wow! Wow! Natatanggal. Merong maliit na peg mismo doon. Ayun. Ingatan nyo na lang guys kasi sobrang liit. Hawig naman. Hawig. Hindi siya kamukha pero hawig lang. Ang medyo weird lang, pag tinanggal nyo yung shades niya, syempre, magkakaroon siya na butas sa mukha. Ayan, magkabila. Ang weird. Maganda sana na natatanggal yung shades niya. Kita naman yung butas niya sa gilid. Sana nilagay nila banda pa doon sa may hair peg nung pinaka-shades niya. Para kahit nandun yung butas, okay lang kasi dark naman na tong buhok niya. Hindi tulad dito na lighter color. Pag doon ka naglagay ng butas, mahahalata talaga. Tulad na question natin, ito bang jacket niya is natatanggal? Uy, nice! Natatanggal din yung jacket niya. Wow, syempre, tatanggalin natin yan. Siguro maganda para matanggal natin to. I-unpeg mo na lang itong kamay niya. Huwag nyo na lang pilitin na tanggalin lahat. Hindi natatanggal yung kamay niya kasi baka mapunit pa yung leather jacket niya. So, check muna natin itong leather jacket niya. Yan lang naman yan sa pinakaloob. Nothing fancy naman here. And then, ito ang itsura niya. Pag wala yung kanyang pinaka-leather jacket. Yan. So, dito, mas okay na yung katawan niya. Kaya pala mukhang may pagka-bulky yung katawan niya kasi tatanggal pala to. Which is good, Okay. Maganda yun. Okay, so syempre ngayon, ang tanong natin kung natatanggal din ba yung pants niya. Syempre, hindi na. Hindi na natin tatanggalin yung pants niya. Okay, so para sa kanyang articulation, yung head niya is na-rotate naman yan. 360. May look up ba siya? Wala, halos walang look up. Nakakainis yung ganun. Kasi these are Jurassic Park, Jurassic World figures. And ang partner nito sa display natin, mga dinosaur, malalaki. Tapos yung look up pa niya yung wala. Takot ba silang tumingala para makita yung dinosaur? Wala. Sayang. Hammond Collection pa naman. Anyway, sa kanyang braso, kaya niya mag-creed moment. Ang arms wide open niya ganyan. And then, pwede rin naman ma-rotate yan. Pagdating sa bicep niya, wala nang any articulation. Although, yung elbow bend niya is, look at my muscle. Ganyan ang kanyang elbow bend. Pwede pa makomang ng ganyan. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate din naman yung kamay niya. Pagdating sa waist niya, meron siyang ab crunch.
sa gawa tingnan. And then, meron siyang konting rotation. Then, may konting swivel siya dito sa waist niya. Walang 360 hindi kaya yung 360. At least, may articulation siya dyan, which is good. Pagdating sa legs niya, ang kanyang Van Damme split is ganyan. Washa! Galing, para talaga siyang si Van Damme. And then, ang high kick niya is hanggang ganyan lang ang high kick niya. Kanyang back kick, wala gaano kasi nakaharang na yung butt flop niya dyan. And then, wala siyang any thigh rotation dyan. Although, yung knee bend niya, ganyan. And double knee bend. Wow, ganda. And then, susunod na articulation niya, dito na sa paa niya, which is na-rotate lang na ang ganyan. Wala nang any tiltage dito sa paa. Although, pwede bang maangat? Pwede. Pwede naman maangat and pwede bababa ng yung paa niya. Mapapansin niyo pala, may details pala siya doon sa kanyang sapatos. Oh, may bakal pa siya doon. Which is nice ha, ang liit na nun. Pero ginawan pa rin nila ng paraan. Although, napansin ko, bakit dito sa labas wala? Itong outer part nung sapatos niya wala. Pero, dito sa loob, meron. Bakit ganun? Pag dinisplay natin yan, pag ganyan. So, yung loob na area ng sapatos, yun yung may paint ng silver. Pero yung sa labas, wala. Pagbaliktarin ko kaya yung sapatos. Hindi mo na mapatanggal to eh. Para pagbaliktarin ko sa Anyway, try natin ilagay yung mga accessories niya. Tanggalin muna natin ito kanyang arms. Yan, kunyari, kinagat siya ni Bunap. Tapos tanggalin na rin natin itong bilat. Yan. Kabit natin itong mga extra arms niya dito. Yan. Okay. Yung kanyang right arm. Yan. And then, ilagay natin sa kanya yung kanyang accessories. Yung flare. Ito yung ginamit nila dun sa T-Rex eh. Ay, hindi niya mahawakan ng kamay na to. Hindi makahawak itong hands na to. Ayun, natatanggal eh. Hindi kaya. Check na lang muna natin itsura niya pag yan yung suot niya. Yan ang magiging itsura ni Malcolm. Okay? Pero palitan natin tong isa niya para mas mahawakan niya. I think ito lang yung hands yata na pwedeng makahawak sa flare. And yan, hawak-hawak niya yung kanyang flare. So ito lang kasi yung mga mahahaba niya na kamay, mas close yung fist niya compared dun sa naka-roll up yung sleeves. Yan lang. So tatakbo-takbo siya ngayon. Para sa height ng figure natin na to, almost 4 inches na rin siya. And ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa ating isa pang doctor in the house, which is si Dr. Ellie Sattler. And isa pang doctor, Dr. Alan Grant. And isang soldier. So ito yung mga Hammond collection pa natin ng mga human figures. And itong isa, si Owen, hindi na siya Hammond collection pero sama na rin natin siya. And we will also include our Triceratops Hammond collection and our Hammond collection T-Rex. Yan. And isa pang dinosaur, which is si Bowser ng Super Mario Bros. And isa pang mukhang dinosaur na Sharkticon. Yan. And Insecticon from Titan's Return Shrapnel. And our YOLO Park AMK Pro Series si G1 Megatron. So yan ang ating height comparison. If you are planning to buy this Hammond collection, Dr. Ian Malcolm, ang price range niya is around 1,300 pesos up to 1,500 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng specific copy nyo nito. So there you have it now guys. Ito na ang ating Hammond collection, Dr. Ian Malcolm. So, what do you think of this figure? Is it a go for you or a no for you? Whatever your thoughts, please comment it down below. But for me, of course, syempre, go tayo dyan. Other than, talagang nag-start na rin ako ng collection ko ng mga human figures ng Jurassic Park or Jurassic World. Kasi it's a good collection or display for me na kung saan hindi lang mga dinosaur ang makikita sa collection ko. Even yung size din mismo ng mga tao na katabi mismo ng mga dinosaur ko. Diba? So, ang ganda lang tingnan. Maganda naman for me overall itong si Dr. Ian Malcolm, other than may mga gimmicks din siya na pwede mo palitan yung alternate hand niya, and even nga itong kanyang coat pwede mo rin mismo matanggal kanya. Although ang downside lang for me yung pagdating dito sa coat niya, pag yun ang nakasuot mukha talagang medyo bulky yung katawan niya. Mga iba niyang accessories tulad nitong kanyang super mini shade, yun lang din ang pinaka downside din na nakita ko dito kasi pag tinanggal
tinanggal mo, makikita mo talaga yung butas doon sa mukha niya. And overall, okay naman sa akin itong si Dr. Ian Malcolm. Yun nga lang, talagang hindi nila nilagyan ng look up and look down, which is vital sana sa figure na to kasi mga dinosaur ang katabi niya sa display. Mas okay lang sana kung nilagyan nila ng mga look up and look down. Pero overall, for me, for the sake ng collection and pangdagdag siya sa human figure ko, satisfied naman ako dito kay Dr. Ian Malcolm.